Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nagsanib puwersa ang pamahalaang lungsod ng Quezon sa pangunguna ni Mayor Joy Belmonte at ibang stakeholders kahapon ika-14 ng Nobyembre upang masugpo ang online sexual abuse at exploitation of children. Ito ay buhat ng 80% tala ng mga batang Pilipino na vulnerable sa pang-aabuso na ginawa ng kanilang sariling mga magulang na pinalala ng pandemya na humantong sa pagkalat ng cyberpornography na sinagundahan ng maling paggamit ng artificial intelligence. Kaugnay nito ay binigyang diin din ng alkalde na ang kabiguang maipatupad ng maayos ang Anti-Cybercrime Act ay hindi lamang dapat sisihin sa mga ahensyang nagpapatupad nito kundi sa ating lahat. Kung sakaling makaranas o makasaksi ng ganitong karahasan, mangyari lamang na tumawag sa kanilang hotline number 122. Lubos na pinag-alala sa Senado ang kapasidad ng MTRCB upang mas maging epektibo ang pagpapatupad nito ng mga patakaran sa industriya ng media sa bansa. Panoorin ang ulat ni Jade Buhoy para sa buong impormasyon. Nagpayag si Senador Robin Padilla na kinakailangan paigtingin ng MTRCB o ang Movie and Television Review and Classification Board upang mas mapataas ang kapasidad nito bilang bahagi ng pamahalaan na magsuri ng mga palabas sa telebisyon, programa, sinihan at pampublikong material. Bukod pa riyan, sang-ayon din si Senador Francis Tolentino dahil mas mapaiigting aniya ang pagsusuri sa mga palabas sa bansa, lalo na ang muling partisipasyon nito sa Metro Manila Film Festival at iba pang kagaya nito. Samantala, iminungkahi ni Senador Alan Peter Cayetano sa MTRCB na magsagawa ng pagsasaliksik sa mga kontemporaryong kaugalian at kultura ng Pilipino upang mas maisulong ang pagsasakatuparan nito sa mga patakarang batayan ng mga programang naisipakita hindi lang sa bansa, ngunit sa pandaigdigang sakop ng media. Sa kabilang panig naman, nanawagan si Senador Francis Cheese Escudero na huwag pahintulutan ang pagpapalabas ng mga palabas online na minarkahang X-rated upang maiwasan ang pagsasapubliko ng mga krimeng may kaukulan dito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos may pahayag ni Senador Risa Hontiveros ang paglalaan ng pondo sa iminungkahing budget para sa Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD na pagkasunduan ng ipatupad ito sa susunod na taon sa ilalim ng General Appropriations Act upang matugunan ang pangangailangan ng mga benepisyaryo ng 4PH program o pabahay para sa pamilyang Pilipino. Ayon sa deliberasyon kahapon, mayroon ng karagdagang 48 milyong pisong pondo na nagreresulta sa kabuuang higit na 6 na bilyong piso para sa layunin ng DHSUD. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Alinsunod sa pagdiriwang ng World Pneumonia Day, ang Department of Health o DOH na kinatawa ni Undersecretary Dr. Enrique Tayag at Dr. Janice Bunoan Macazong, DOH Disease Prevention and Control Bureau ay dumalo sa unang taong anibersaryo ng Raising Awareness on Influenza to Support Elderlies or RAISE Coalition. Binigyang diin ng Stakeholders Forum ang dedikasyon ng mga medikal na organisasyon, kinatawa ng senior citizen, civil society organizations at iba pang katuwang sa pagprotekta sa kalusugan ng mga matatanda sa pamamagitan ng angkop at napapanahong pagbabakuna alinsunod sa isa sa 8-point action agenda na pag-iwas sa sakit ng departamento. Sa naganap na pagpupulong sa Kongreso, laman ng diskusyon ang pag-extend ng copyright terms hanggang 70 taon gaya ng 73 mga bansa sa mundo, kabilang na ang pagprotekta sa geographical na indikasyon ng mga produkto sa bansa. Ang detalye tutukan sa ulat na ito.
Pinamunuan ni House Committee on Trade and Industry Representative Mario Vittorio Marvi Marino ang pagpupulong kahapon ika-14 ng Nobyembre hinggil sa pagbabago ng mga substitute bills na 799, 888, 2672, 3838 at 7028. Kaugnay nito ang paglalatag ng mga suhestyon at komento sa mga naturang panukalang batas. Isinulong sa Kongreso ang karagdagang taon sa intellectual property rights ng mga inventor, performers, partikular na ang industriya ng musika sa bansa. Samantala, inapilahan naman ito ng ilang mga opisyal kung saan iminungkahin nilang ang 50 taon na minimum na copyright protection ay sapat na upang kumita ang mga owner nito sa kanilang mga likha. Giit ni Attorney Rick Blancaflor, former Intellectual Property Office Director General, na kung ito ay palalawigin sa 70 taon, ito ay katumbas ng 3 henerasyon kung saan magkakaroon ng karagdagang oportunidad ang mga owners kung sakaling ito ay maaprubahan. Ngunit ayon kay Attorney Emerson Cuyo, Director ng Copyright at Related Rights, ang 50 taon ay balanse lamang sa lifetime ng artist at publiko sapagkat ayon sa kanya, kung mas mabilis mapupunta sa publiko ang produkto, mas maraming makikinabang nito. Sa kabilang banda, nagtapos ang diskusyon ukol dito nang magdesisyon ng komite na ito ay pag-aaralan pa sa oras na maiharap at pag-usapan sa plenaryo. Bukod sa intellectual property, ay nagkaroon din ng deliberasyon sa House Bill No. 531 at 8657 na nagbibigay ng mga protektadong geographical na indikasyon ng mga produktong pagkain, handicraft at mga alak na gawang lokal. Ang House Bill No. 8657 ay naglalayong isulong ang bentahen ng mga produktong agrikultural at industriya na may natatanging kalidad, reputasyon o katangian na mahalagang may uugnay sa kanilang heograpikong pinagmulan gaya na lamang ng mga pili products na kilala sa rehiyon ng Bicol. Layunin din itong protektahan ang mga mamimili na malinlang sa mga nagpapanggap na produktong Filipino-made. Sa pagtatapos, sumang-ayon ng komite na i-consolidate ang House Bill 8657 at 531. Hearing none, the motion is carried. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Binabantayan ng Philippine Coast Guard o PCG ang hindi matukoy na bilang ng mga patay na isda sa kalapit na karagatan ng Barangay 61 Cavite City nitong kamakailan lang. Ayon sa Coast Guard Substation o CGSS Cavite, karamihan sa mga namatay na isda ay mga tilapia. Inatasan ng PCG National Headquarters ang CGSS Cavite na ipagpatuloy ang monitoring at magsagawa ng karagdagang incident assessment. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Natanggap na ng mga BSKE poll workers ang kanilang honoraria matapos magsilbi sa nakaraang halalan. Kaugnay nito, nagpasalamat naman ang Department of Education sa COMELEC sa timely nitong paghahatid ng honoraria sa mga nagsilbing tauhan sa BSKE. Gayon din ang pasasalamat sa mga gurong tapat na nagserbisyo publiko, mapagtagumpayan lamang ang halalan. Isang 4.6 magnitude na lindol ang gumambala sa Sarangani dakong alas 8:10 ng umaga nitong ika-14 ng Nobyembre. Sa datos ng PHIVOLCS, may lalim itong 26 na kilometro kung saan ang epicenter ay nasa 24 na kilometro ng tibok kanluran ng Maitum, Sarangani. Naramdaman ang intensities mula 1 hanggang 5 sa mga karatig lugar nito kung saan iniulat ng PHIVOLCS na tectonic ang lindol na nangangahulugang dulot ng paggalaw ng active fault malapit sa lugar.
Ang Department of Tourism o DOT ay makikibahagi upang masuportahan ang mga hotel sa pagtataas ng pamantayan para sa sektor ng hospitalidad ng bansa. Ayon kay DOT Secretary Cristina Frasco, dadagdagan ng gobyerno ang pagsisikap nitong isulong ang human capital development sa pamamagitan ng upskilling at mga inisyatiba tulad ng Filipino Brand of Service Excellence. Dagdag pa niya, ang programa ng DOT ay nakapagsanay na ng 100,000 manggagawang Pilipino para sa pagtiyak ng patuloy na pagtaas ng kalidad ng mga serbisyo sa turismo ng mga lokal at dayuhang turista. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.